Purihin ang Panginoon sa pagkarinig at pagkabasa ng mga talatang ating pong pakinggan kanina sa aklat ng Efesos chapter 1 verse 23. At ating makikita doon sa kabuuan ng ating pong binasa at talong higit kapag titingnan natin ang buong chapter ng Ephesians chapter 1. At binabanggit dito ni Apostol Pablo na ang isang Kristiyano ay lubos na pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. So, pag-uusapan po natin ito ngayon dahil mayroong isang bagay na napakaganda na ating pong pag-uusapan ngayon. Bagamat napakaraming bagay ang kanyang binanggit dito, titinan lamang natin po itong isang bagay na ito para sa atin pong pag-aaral sa araw na ito. Mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya o mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos, binanggit ni Apostol Pablo para sa atin na kung ating titingnan doon sa mga naunang mga talata, verse 4 hanggang 14, dahil ang 15 at 23 lamang ating binasa, binabanggit niya doon ang isang pagpapala na ating pong tinanggap dahil sa ating Panginoong Jesucristo tayo ay pinili ng ating Panginoon. Tayo ay binigyan ng favor ng ating Lord pagdating ng verse 6. Tinubos tayo, nagkaroon tayo ng katubusan, pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating kasalanan, at ipinapahayag ng ating Panginoong Diyos ang kanyang nais sa ating mga buhay nang tayo ay tumanggap sa kanya. Yan po ang magandang kalagayan doon sa verse 9. At maliban doon, ang bawat isa sa atin ay bilang mga mananampalataya ay merong mamanahin sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong maliban doon sa katubusan na binigay ng ating Panginoong Diyos sa atin, nagkaroon tayo ng kaligtasan, binanggit niya doon na meron tayong mamanahin doon sa verse 11. No? So ito ang ating napakagandang kalagayan sa ating Panginoong Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo na tinanggap natin sa ating mga buhay. Subalit bagamat ganyan, kahit ganyan po ang ating kalagayan, napakaganda ng ating kalagayan, merong binanggit si Apostol Pablo sa kanyang panalangin. At ilan dito sa kanyang binanggit ay meron tayong isang papansinin ngayon. Ito po yung verse 18 na isa sa mga napakamahalagang bagay na doon sa kanyang binanggit. No? Ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ngayon ay ating po itong pinamagatang The Hope of God's Calling. No? Dapat nating malaman na ang bawat isa sa atin ay tinawag ng ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Tandaan natin yung verse 18. Sabi dito, ating binasa kanina sa Ephesians chapter 1, verse 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. At meron pa yung binanggit doon kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Yung nabanggit natin kanina, napakagandang kalagayan sa bawat isa sa atin na meron tayong mamanahin. Subalit isa sa panalangin ni Apostol Pablo dito sa mga banal o sa mga Kristiyano ay yung malaman kung ano ang pag-asa sa kanyang pagkatawag. No? Tandaan natin, merong binanggit ang Romans chapter 12 verse 11. Ito po ay sa English Standard Version. Ang sabi dito, "Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer." Sa Tagalog, sa King James na Tagalog, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. So yun ang isang bagay na ating pong dapat na tingnan ngayon dahil nakikita natin na ang isang mananampalataya o isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya tinatawag na disciple dahil tayo ay tinawag sa paglilingkod.
Ngayon, napakamahalagang bagay yung pong ating napansin dun sa verse 18. Kahit na nandun tayo nung mga pagpapalang kaloob sa atin ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, kahit tayo ay binigyan niya ng natawag na favor sa ating mga buhay, napakamahalagang ipinapanalangin ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng kaalaman kung ano ang ating magiging pag-asa sa panawagan o sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ngayon, ating titingnan, maraming bagay ito, subalit titingnan natin dito kung alin dito ang ating pong matatapos sa araw na ito. Ano ba ang maaasahan natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Una sa lahat, mga kapatid, napakagandang pag-uusapan ito. Dapat maunawaan ng bawat isa sa atin at manatili sa ating mga puso at kaisipan yung pong ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo na ang bawat mananampalataya ay tinawag sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, maraming mga bagay na ating pong maaasahan sa Kanya. Una na dito ay yung Kanyang presensya. Ang presensya ng ating Panginoong Diyos na kung saan, kung meron tayong magagarang mga bagay, mga gandang tahanan o bahay na ating tinitirhan, masarap pong tirhan yan. Pero ang pinakamainam na lugar na dapat panahanan ng bawat isa sa atin ay yung tinatawag nating presensya ng ating Panginoong Diyos. Bilang isang ipinanganak ng muli na mga mananampalataya o born-again believer, nagkakaroon tayo ng pribilehiyong magkaroon ng access sa presensya ng ating Panginoon. So yan ang napakagandang kalagayan ng isang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Yung presensya ng ating Panginoong Diyos ay kanyang mararanasan. Napakamahalagang sikapin at hanapin natin na doon tayo mananahan sa presensya ng ating Panginoon. Dahil sa bawat mananampalataya, ulit natin, meron tayong access sa kanyang presensya. Ito ang isang bagay na hindi natin dapat na isantabi. Itong access sa presensya ng Panginoon. Tandaan natin na merong nakasaad doon sa Aklat ng Mga Awit, Psalm 16 verse 11. Ang sabi ito, "You make known to me the path of life." Sabi ng sumulat ng Aklat ng Mga Awit, "In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Ito makikita natin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos, doon natin masusumpungan ang natawag na kapuspusan ng ating o fullness ng ating pong kagalakan sa buhay. No? Nung kinikilala natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, binibigyan niya tayo ng tamang daan, kapamaraanan kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Yan ang pinapahayag sa verse 11, chapter 16 ng Aklat ng Mga Awit na ating pong binabasa ngayon. No? At ang kagandahan dito, hindi lamang ma-access natin yung tinatawag na presensya at magkaroon ng lubos na kagalakan. Napakamahalaga po dito na makikita natin na sa kanyang mga kamay, kapag naroon tayo sa kanyang mga kamay, paghawak-hawak tayo ng ating Panginoong Diyos, naroon yung ating kagalakan. Naroon yung doon nakasentro yung kasiyahan natin sa ating mga buhay. So tandaan natin, yan lamang po ay una, pasimula sa tinatawag nating maaasahan nating pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Ito yung Kanyang presensya. At sa Aklat ng Kawikaan, verse 17, chapter 8, no? Kawikaan, chapter 8, verse 17, sabi ng Panginoong Diyos dito, sabi ng sumulat ng Proverbs, sabi niya, "Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako." So, napakamahalaga na kung meron tayong dapat hanapin sa ating mga buhay, lalong higit sa ating kalagayan ngayon, ang kalagayan ng sanlibutan ngayon na dapat ipipreserve ito ng mga mananampalataya. Tayo ay gagamitin ng ating Panginoong Diyos para mapanatili ang natawag na magandang plano ng Diyos sa buong sanlibutan. Ito po yung kaligtasan
ng sangkatauhan. At kapag ating masumpungan ng ating Panginoong Diyos dahil sa ating pagsumikap sa Kanyang hanapin siya sa ating panalangin, ang sabi ng banal na kasulatan sa Psalm chapter 5 verse 3, naririnig niya ang ating mga boses. At pagkatapos niyan, meron tayong maaasahan na siya ay kikilos sa ating mga buhay. Yan ang kagandahan kapag naroon tayo, nananahan tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating paglilingkod. So pakatandaan natin mga kapatid na ang isang mananampalataya, pinag-uusapan po natin dito, yung pong binanggit ni Apostol Pablo ng mga Kristiyano sa Epeso kung ano ang kalagayan nila. Sila ay mga ligtas. Tayo po yon. Tayo ay mga pinili ng ating Panginoon. At nakikita natin sa ating binasa kanina, tayo ay mga tinawag para paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. At sa ating paglilingkod na ito, hindi lamang yung presensya niya ang ating mga kasama, kundi maasahan din natin yung tinatawag na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Kristo habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya. No? Sa John chapter 14 verse 27, tandaan natin, bago umalis ang ating Panginoong Kristo sa sanlibutan ito, meron muna siyang kinausap at ang kinausap niya ay kanyang mga alagad, ang kanyang mga lingkod. Ang mga naunang sumampalataya sa Kanya. At tayo din ay bound dito sa kalagayan na ito, mga lingkod, mga mananampalataya. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. No? Ito po sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 27. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso, ni matakot man. So ito yung kalagayan na sa ating paglilingkod, nagiging kampante tayo. Hindi lamang dahil sa presensya ng ating Panginoong Diyos, kundi sa Kanyang pagkilos. At lalong higit, sa Kanyang kapangyarihan, merong kapayapaan na iniiwan ng ating Panginoong Kristo sa ating paglilingkod. Kaya nga po kung ating titingnan maigi ang buhay ng isang Kristiyano at ang buhay ng isang taong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay isang masaganang buhay. Kahit na hindi maganda ang nangyayari sa paligid natin, nakikita at naranasan natin na meron tayong kapayapaan sa ating mga buhay. Mapayapa tayo sa ating paglilingkod. Nananabik tayo na masumpungan palagi ang ating Panginoong Diyos araw-araw sa ating mga buhay. Every morning, sabi nga nung aklat ng awit kanina, ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Walang ibang inuuna sa Kanyang pagbangon sa umaga, kundi ang kausapin ang ating Panginoong Diyos. Ito'y panalangin in general sense. Nakikipag-usap tayo sa ating Diyos. At dito makikita natin na napakaganda ng kalagayan ng isang taong nasa paglilingkod ng ating Panginoon. Sa totoo lang po ang isang Kristiyano. Dahil ang isang Kristiyano ay tinawag sa paglilingkod. Maliban dyan sa kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo, meron tayong mga paghihirap na maranasan sa sanlibutan ito. Binibigyan niya tayo ng lakas. Binibigyan tayo ng lakas ng Kanyang kapangyarihan. At maliban doon sa kapayapaan na ating pong tinatanggap sa Kanya. Sa aklat ng mga awit pa rin, kasi ating pong tinitingnan dito maigi ano ba ang ating maasahan sa ating Panginoong Diyos base sa banal na kasulatan sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Ay ganito po. Awit 29 verse 11, the Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Ang tandaan natin to, ang isang salita, ang dalawang word pala na ating pumakikita dito ay yung His people. Sino ang binibigyan ng kalakasan, katatagan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi dito, His people. Ang Kanyang mga anak. Ang Kanyang mga mananampalataya. Sino dito ang pinagpapala ng kapayapaan sa buhay? Hindi ang mga hindi mananampalataya, kundi tayong mga mananampalataya. Hindi ba napakagandang isipin na tayo ay
nagiging kampante sa kapayapaan ng ating Panginoong Diyos sa bawat paglilingkod natin. So, malinaw po yan. No? Maliban lang ang isang tao kung hindi siya naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mahihirapan siyang hanapin ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Lalong higit, wala siyang kaugnayan sa ating Panginoong Kristo. Pero dito po, ang ating pong pinag-uusapan, ang pinapaliwanag dito sa banal na kasulatan sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay yung mga tinawag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga mananampalataya, ang mga taong iniligtas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa mga tuwid, tayo na mga sumasampalataya sa Kanya. Tayo ang mga lingkod. Meron tayong maaasahang presensya, meron tayong maaasahang proteksyon. At ang Diyos ay, alam niyo, kapag tayo ay pinoproteksyonan ng ating Panginoong Diyos, ano ba ang patunay ng banal na kasulatan? Tingnan natin sa lumang tipan. Naalala niyo si Moses? Kung hindi ako nagkamali, si Moses sa Exodus chapter 23. No? Kung meron kayong mga Biblia, hindi ko na po ilalagay dito ang talata. Subalit ang verse 22 po ay ating pong babasahin mamaya. Kung ating matatandaan si Moses, kung paano siya pinoprotektahan ng ating Panginoong Diyos, nagpadala siya ng anghel na manguna kay Moses para ihanda ang kanyang daraanan tungo doon sa misyon na inuutos na sinasabi sa kanya ng Diyos. So, tandaan natin ang bawat isa sa atin din ay merong misyon sa mundong ito bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Kung sino man sa atin. Taliwas po ito sa kaisipan ng marami na ang isa lamang, ang pasto lamang ang meron pong misyon sa sanlibutan ito. Ang pastor na binibigay ng Diyos sa iglesia ay siyang tagapagturo, tagapangaral, at tagapangalaga sa bawat mananampalataya sa pananampalatayang kanilang tinanggap. Tinuturuan, pinaalalahanan, nire-review kung merong mga hindi tamang ginagawa. Sa Biblia, lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay tinawag sa paglilingkod. No? At sa bawat lingkod, yun nga, pag nandun tayo sa church ng ating Panginoong Kristo, ay merong mga leaders doon na kanyang pinili para pangunahan tayo. Pero in general po, na panawagan ng Panginoong Diyos sa mga mananampalataya ay maglingkod sa Kanya. Ngayon, bawat isa sa atin ay merong tungkuling gawaing tinanggap sa ating Panginoong Kristo. Katulad ng instruction ng Diyos kay Moses sa aklat ng Exodus chapter 23. So, sa ating paglilingkod, merong presensya ng Diyos na ating maasahan. Merong kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin sa ating paglilingkod. Yan ang kagandahan doon. At specifically, ang binanggit ng Biblia dito sa Exodus 23 patungkol kay Moses ay nagpadala siya ng anghel para bantayan at ihanda ang paglilingkod ni Moses, ating Panginoon. No? Hindi lamang nag-offer ang Diyos ng protection, sinasabi pa ng Diyos doon na kapag nakikinig tayo, o si Moses yung kanyang sinasabihan doon, kapag nakikinig si Moses sa sinasabi ng anghel at susundin ni Moses ang instruction ng Diyos sa kanya, merong magandang binanggit ang Panginoong Diyos sa kanya. No? Exodus 23, verse 22, basahin natin. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Kaya kapag merong kumakalaban sa atin, ang kalaban, kinakalaban nila ay ating Panginoong Diyos. Wala tayong dapat na alalahanin, hindi natin kailangang gantihan ng kung anumang masamang bagay na nakikita natin ginagawa nila sa atin. Sa halip, panatilihin natin ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo sa ating paglilingkod. Panatilihin natin ang ating pagtitiwala na mayroong proteksyon na ibinibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin sa ating paglilingkod sa Kanya.
Yun ang kagandahan ng kalagayan ng bawat isa sa atin. At maliban doon sa presensya at kapangyarihan ng proteksyon na nagpo-protect sa atin, merong isang bagay na atin pong makikita. Ano pa? Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Sa ating paglilingkod yan sa Kanya. Kaya nga po, hindi dapat isipin ng isang mananampalataya na sa Kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo ay nahihirapan siya. Hindi dapat niya isipin yun. Kung alam niya, yung pong sinasabi ni Apostol Pablo, kung nauunawaan niya, yung pong pag-asa ng pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Merong kapangyarihan na kikilos ang ating Panginoong Diyos sa ating paglilingkod. Yan po yung ikatlong bagay na ating pong makikita. At pansinin natin dito, no? Sa isang sentence, no, merong 5 salita na ating pong titingnan dito. 5 salita sa isang sentence na kung saan makikita nating tunay na nagpapabago sa ating mga buhay kailanman, magpakailanman. So, ano itong isang sentence na ito? Ito, basahin ninyo. God hasn't left you powerless. No, tandaan natin, mayroong kapangyarihan ng Diyos na sasama sa atin sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi niya tayo iiwang nanlupaypay. Hindi niya tayo iiwang walang kakanyahan sa sanlibutan ito. Kapag meron tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos, kapag naintindihan natin, naunawaan natin yung pagkatawag niya sa bawat isa sa atin, merong kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa bawat isa sa atin. No? Ito yung 5 salita. God hasn't left you powerless. Sa Acts chapter 1, verse 8, no? Sabi dito, sa Aklat ng Mga Gawa, 1 verse 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihang dadating sa inyo ng Espiritu Santo. Datapwat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Ito ang kanyang iniwang salita sa mga tinawag niya sa paglilingkod. Kasama po tayo dito na tayo ay tatanggap ng kapangyarihan ng Diyos pagdating ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kaya kung minsan, kung bakit nagiging malungkot ang buhay ng ilang mga Kristiyano, mahihirapan talaga sila kapag hindi ang banal na Espiritu ang kumikilos sa kanilang paglilingkod. Kapag hindi ang banal na Espiritu ang kumikilos sa kanilang buhay araw-araw, mahihirapan talaga ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, ang kanilang physical na katawan. Sasabihin talaga ng ilan na mahirap maging Kristiyano. Subalit, ang totoo ay hindi mahirap ang pagiging Kristiyano. Sa halip, sa pagiging Kristiyano at sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, merong fullness of joy na ating pong napakinggan kanina, yung binasa natin kanina. So sa paglilingkod sa ating Diyos, wala tayong dapat na ipag-alala. Maniwala ka lang na buhay ang kapangyarihan ng ating Diyos. At dahil buhay ang kapangyarihan ng ating Diyos, sasamahan ka niya sa iyong paglilingkod. Kikilos siya para sa iyo. Kaya nga sa bawat accomplishment ng ating pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, siya ang maluwalhati, siya ang maitataas. Hindi tayo. Dahil hindi natin magagawa ang mga mabubuting bagay na yan, hindi natin ma-accomplish ang mga bagay na yan kung wala ang pangunguna ng kanyang banal na Espiritu. Kung wala ang kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. So, kumikilos siya sa ating paglilingkod. Tumatanggap tayo ng kakanyahan na hindi natin inaasahan dahil sa pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon sa mga buhay natin.
bilang mga Kristiyanong naglilingkod sa Kanya. Ano pang maaasahan natin? Ang pang-apat na maaasahan natin dito ay yung provision ng Diyos sa bawat isa na naglilingkod sa Kanya. So, under God's provision, pinag-uusapan po natin itong buhay na paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos habang nandito tayo sa mundong ito. Isa sa mga provision ng ating Panginoon ay yung promotion. Promotion sa pag-aaral, promotion kapag ikaw ay minsan na-accelerate yung pag-aaral mo, yan ay dahil sa provision ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay nagtatrabaho naman, ay nagkakaroon ka na-promote ka sa yung hanap buhay. Ay ito yung promotion sa trabaho na hindi lamang nadagdagan ng responsibilidad sa trabaho, kundi pati financial na aspeto ay lumalaki din. No, ito yung promotion na pagkilos ng blessing ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin sa ating pagtatrabaho. Sa business, pupromote ka rin ng ating Panginoon. Kapag tayo ay kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos, merong pagkilos ang ating Panginoong Diyos sa ating mga negosyo, no? Sa halip na dati ay nangangamuhan lang tayo, nangangamuhan ka lang, dadating ang panahon na ipopromote ka ng Panginoon. Magiging isa ka na sa may-ari ng kung ano man ng mga business na iyo pong kinabibilangan. Sa Psalm 75 verse 6 hanggang 8, ito po ang sinasabi. For promotion and power come from nowhere on earth, no? But only from God. He promotes one and deposes another. No. Ang promotion at kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa sanlibutan ito. Ito ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kapag ang isang tao ay nasa panig ng ating Panginoong Diyos, siya ang mag-aangat sa bawat isa sa atin. At ibababa niya ang ilan. Yan ang sinasabi ng talata. No? Ang promotion ng bawat isa sa atin ay nanggagaling sa Kanya. Isipin po natin palagi, kaya nga hindi nawawala sa buhay ng isang Kristiyano ang pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil kung ating titingnang maigi, ating unawaing maigi, yung pong panawagan ng Diyos sa buhay natin, makikita natin na naroon ang Kanyang pagkilos sa bawat isa. Magpapasalamat tayo araw-araw. Hindi nawawala sa buhay ng isang mananampalataya ang pagpapasalamat. No? Binigyan na tayo ng kapangyarihan, binigyan na tayo ng power and favor. Para saan? Favor for advancement in every single area of human endeavor. Marami tayong mga kinahaharap araw-araw sa ating mga buhay. Subalit ang Diyos ang mag-aangat sa bawat isa sa atin. Dahil sa Kanyang kapangyarihan at sa favor na ibinibigay niya sa atin bilang mga anak niya. Sikapin lamang natin, tiyakin lamang natin ang ating kalagayan sa ating Panginoong Diyos. Tayo ba ay nasumpungan o itinuturing na anak ng ating Panginoong Diyos? So, hindi lamang nagagalak ang ating Panginoong Diyos sa ating kapanganakan. So, pakatandaan natin yan. Nung tayo ay pinanganak, natuwa ang ating Panginoon. Pero hindi lamang yan. Dahil natuwa ang ating Panginoon nung ikaw ay ipinanganak sa mundong ito, tandaan natin ito. Sa bawat buhay ng taong may kaugnayan sa Kanya, may plano ang Diyos sa ating kinaharap. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Natandaan niyo sa aklat ng Jeremiah 29:11? Ang sabi ng Panginoon Diyos doon, "For I know the plans I have for you." Anong klaseng plano? Anong klaseng plan ng Diyos ang meron sa bawat isa sa atin? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Ganyan ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ganyan natin masusumpungan ang Kanyang
pagkilos sa bawat isa sa atin. Ganyan natin makikita ang provision ni Lord sa ating mga buhay. Meron siyang mga plano, kasama dito yung plano niya sa buhay natin na dapat maging productive believer tayo. No? Ang buhay ng bawat isa ay maging productive sa harapan ng ating Panginoon. Yan ang kanyang nasabi. Plans to give you hope in a future. So makikita natin dito, kung titingnan natin sa bagong tipan sa aklat ng Tito, o Titus chapter 3 verse 14. Ang sabi doon, our people must learn to do good by meeting the urgent needs of others. Then they will not be unproductive. So ang isang taong natututo sa mga mabubuting bagay na nanggagaling sa ating Panginoon at kanya ding ibinabahagi sa mga kapatid at sa mga nangangailangan, mabubuhay siya dito sa sanlibutan ito na sa isang productive na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng natawag na potensyal na kung minsan hindi natin alam. No? Minsan hindi natin napapansin na meron pala tayong potensyal sa buhay, sa pamumuhay natin sa mundong ito. Subalit kapag ating nanusumpungan ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, makikita natin meron pala tayong potensyal sa sanlibutan ito. Di ba? Now, all glory to God. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, sabi ni Apostol Pablo, now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Nasa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng accomplishment sa ating mga buhay. Kumikilos ang Kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Tanggapin lamang natin ang katotohanan na sa pamamagitan niya at dahil sa ating Panginoong Diyos, with and through God, all things are possible. Posible ang lahat ng bagay. Na gusto kong bigyan ng pansin itong salitang impossible. Tandaan natin to, with and through God, all things are possible. Isulat niyo yung isang salitang imposible. At dahil may kaugnayan tayo sa ating Panginoong Diyos, ibukod niyo yung hatiin niyo sa dalawang salita, yung I am, yung and then possible. Pagkatapos yung pong between I and M, lagyan nyo ng apostrophe. Ang ibig sabihin yan, kapag ating binasa, I'm possible. Paano nagiging I am possible? Dahil yan sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Saan? Sa ating mga buhay. Dahil yan sa provision ng Diyos sa ating mga buhay. Matthew 19 verse 26 sabi ito, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Kaya yung mga bagay na iniisip nating imposible, ilagay natin, pagkatiwalaan natin yung provision ng Diyos sa ating mga buhay, hatiin natin sa dalawa, yung imposible, impossible. Lagyan mo ng apostrophe S, yung I, between I and M. Dahil kasama mo ang Diyos, makikita mo doon, mababasa mo doon, I am possible. Dahil sa ating Diyos, walang imposible. Okay? At ang pang-apat, mga kapatid, pangilan na ba tayo? Andito na tayo sa panglima. Ang panglima na ating pong maaasahan sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay yung tsaka na lamang po ito. Titingnan natin kung ano ang ating pong maidadagdag nito sa susunod na linggo. Napakahaba po ng ating matututunan sa talatang ito.
Subalit pakatandaan natin, hanggang dito na muna ang ating pag-aaralan sa ngayon. Pakatandaan natin, gusto kong ay ipaalala sa bawat isa sa atin ito. Ang bawat mananampalataya ay lingkod ng ating Panginoong Diyos. At marami tayong mga bagay na ating pong maaasahan sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod. Kaya wala tayong dapat na ipag-alala. Silipin natin ang aklat ng Romans chapter 12 verse 11 sa ating pong sa kahuli-hulihan po ng ating pag-aaral na ito ngayon. Sabi ito, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Pakatandaan natin, kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, binibigay natin yung ating pong higit na makakaya para sa Kanya lamang. Bibigyan niya tayo ng provision. Provision na above and beyond our expectations. Ito yung pag-provide ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Kaya sa araw na ito mga kapatid, ito ang mga salitang iiwanan natin sa bawat isa sa atin. Expect natin yung pag-asa, presensya, kapayapaan, kapangyarihan at proteksyon, provision ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Lalong higit kung alam natin na tayo ay nasa panig ng ating Panginoong Diyos at tayo ay naglilingkod sa Kanya. Okay? Pakatandaan natin, isang paalala pa rin ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 10 hanggang 11. Sabi niya, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. So pakatandaan natin, ang kapangyarihan lamang ng ating Panginoong Diyos ang makakapawi sa lahat ng mga pagkilos ng sanlibutan ito sa ating mga buhay. Hindi natin kaya yan. Kinakailangan mga kapatid na magiging dependent tayo sa Kanyang kapangyarihan na ating pinagkakatiwalaan dahil ito ay ating maaasahan sa ating paglilingkod sa Kanya. Glory to God po. At pagpalain nawa ang bawat isa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Salamat po.